tayo. Alright, samahan nyo ulit kami. Panibagong araw ng ating adventure mga lods. Okay, let's go na. Nabante tayo. Yan, biyahe na kami mga lods. Sa malapit. Kaya medyo malakas-lakas pa. Kailangan pa magtayo malayo. Nandito na kami mga lods sa Baldahan. Ano, sa English daw Tagusan, sabi ng ating bangkero. Ayun o, malupit talaga yan o. Bantulan. Ayan, maya-maya start na kami. At sana mayroon ditong GT. Kahit maliliit, banat na dahil malakas yung amihan. Mahangin pa, hindi pa kayo makalayo. Alright, let's go. Hangin. Ready na ulit ang espero ng susugon mga lods. Bitbitin na ang spare gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Alright, let's go. Drive safe ulit mga bro. Malabo-labo ang tubig mga bro, pero ayos na to dahil dito lang naman sa malapit. Tsatsagaan natin to. At ito na naman tayo ulit mga lods. Ready na natin ang spare gun at ikarga na natin ang rubber para naka-ready na tayo kung sakali man may magpakita sa ilalim. At hahanapin natin ang sinasabing ginto na lumalangoy sa ilalim ng dagat mga lods. At ito na tayo, ready na tayo para tumira ng gintong lumalangoy mga lods. Ito na yung unang drop natin mga lods. At dito nakatira tayo kagad ng unang isda sa araw na ito. Medyo okay naman sa ilalim mga lods at kitang kita naman ang isda na lalapit or papalapit pa. Sa spot na ito mga bro ay madalas talaga na malabo ang tubig. Meron kasing malaking ilog, suba kung tawagin mga lods, dito sa amin sa Bicol. At madalas dito na makatira kami ng mangrove snapper dahil mabakawan din ang lugar na ito. Pero sa pagkakataong ito mga lods ay hindi snapper ang nagpakita, kundi tatlong magkakasama na coral trout. At ito yung natira natin sa araw na ito mga lods. Tatlong good size na coral trout mga lods. At ito'y lumapit talaga ng gusto. Kaya ayun, nadali natin kaagad. Pagkatapos pala ng coral trout na ito mga lods ay wala na kaming nakuha na isda. Si Utol nakatatlo at si Bro Dave ay dalawa na snapper ang nakuha niya. Pero ako ito lang, isa lang. Kaya umakyat na kami ng bangka at lumipat na ng ibang spot mga lods. At sa nalipatan naman namin ay panalo at nakakuha naman kami kaagad. Kasama, nakuha natin yung isa. At ito yung unang isda ngayong araw mga lods. Purat. Paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At ito na yung drop natin sa bahuran na napuntahan namin mga lods.
At dito naman ay walang ibang nagpakita na isda. Isang unicorn fish ang natira natin dito. Isang good size na unicorn fish mga lods. Medyo natagalan nga lang lumapit mga lods dahil medyo mailap-ilap pa. Pero inantay na lang natin habang lumilingon sa ibang direksyon. Dahil baka may papalapit na at hindi natin mamalayan. Pero wala pa ring ibang isda mga lods. At ito na tayo, nakapokus na tayo dito sa target na ito na unicorn fish. At nadali naman natin yan mga lods. Syempre pang ihaw na yan. At panalo na yan sa isang bilog mga lods. Ayun, sa pool mga lods. Ayos. Huwag nang maging pihikan, basta alanganin pa ang panahon at malakas ang hangin at dagat. Ayun, basta good size na, tuhugin na natin yan mga lods. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte, mahirap man at malalim. Ito naman ang huliin, tara na gintong lumalangoy. At the next drop mga lods, pagkatapos ng mahabang nilangoy at wala tayong nadali, eto nagawid tayo sa malalim na part at drop shot tayo ng isang marble grouper na nakapatong sa bato. Ayun mga lods, napakasakit sa pakiramdam. Tumama na naman yung shafting natin sa bato at matigas na bato pa, kaya ayun, pumurol na naman yung dulo mga lods. Pero ayos lang yan dahil nadali naman natin ang marble grouper. Ba't dun ka pa kasi nakapwesto? Alright, at malaki-laki na rin yan mga lods. Ayos. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte, mahirap man at malalim. Ito naman ang huhulihin. Malalim talaga mga lods. Ang tagal natin makarating sa ibabaw. Dari tayo. Ayos. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. First time ko palang inabot yung bahuran na yon mga lods kung saan ko nakuha ang grouper na ito. Si Bro Dave ang nakabisado ng bahuran na ito. At dito daw niya nakita yung malaking shark na habang namamana siya. At di rin daw siya nagtagal dito sa bahuran na ito na nasa malalim na part. Siyempre, ikaw kaya yung mag-isa ka lang at may malaking shark pa. Aba, mag-isip-isip ka na rin. Pero ako mga lods, ganon din. Umpisa pa lang na makarating ako dito sa taas na bahuran na to mga lods, ay kabado na rin ako. Kaya pagkatapos ko masecure ang isda na yan mga lods at maituhog, dahan-dahan na rin ako langoy papunta sa mababaw para ilagay na rin yung isda na nahuli ko sa bangka mga lods. Kaya tinawag ko na rin yung ating bangkero dyan. At syempre, umakyat na rin diretso sa bangka mga lods dahil nag-aya na rin ang tropa na lumipat ng ibang bahura. At ito na yon mga lods, kung saan kami lumipat ulit na bahura. At ito na yung nadali natin sa nalipatan natin na bahura sa San Juan, Bacon. Sa spot na to mga lods ay madalas din kami nakakakuha na mga pelagic dito. At karamihan tanigi or king mac. Pero yan mga lods, sa dive na ito ay walang nagpakita na king mac. At itong mga nasa malapit lang na unicorn din, isang uri ng unicorn fish din to mga lods. At ito, kumuha na tayo ng isa, namitas na tayo ng isa dahil marami naman sila. Pang ulam na rin to mga lods, dahil sayang naman yung tagal natin sa ilalim na wala tayong matatangay na isda pa ibabaw. Kaya tumira na tayo.
At goods na yan sa pang-ulam mga lods. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating indagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang Nakakapagod bilang espiro mga lods, pero ayos lang dahil ito yung ginusto namin at ito yung masaya para sa amin. Dahil nagkakaroon na kami ng libangan at may kita pa kami. Kaya para sa akin mga lods, ang espiro or pamamana sa dagat ay ayos na ayos at panalo sa bawat pigil ng hininga mga lods. At pag-ahon mo may tangay-tangay ka na isda, ayos talaga yun. At dito nga pala sa dive na ito mga lods ay hindi tayo pinalad ng isang king mac. At ito ay matutunghayan nyo kung ano talaga ang nangyari sa ilalim. At sayang naman, pero ayos lang yan dahil hindi naman na-fatal yung isda at yung tama niya ay hindi naman siya mamamatay dun. Kaya okay lang kahit di natin nakuha. At least naka-experience tayo ng ganitong pangyayari mga lods sa ating spear gun. Ito mga lods ang nangyari. Ayun, natira natin mga lods. Palayo na rin siya dyan mga lods, pero ayun ang nangyari. Nagtali yung shooting line natin sa rubber na naman. At hindi nga naunat yung ating shooting line mga lods, kaya hindi tumagos sa isda. Ayos lang. Better luck next time mga lods. At patuloy pa rin. Minsan magtatagpo ulit ang landas natin, King Mac. Kaya pagaling ka. At sa susunod, baka hindi ka na makaligtas sa akin. piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inadagat. At eto na ulit tayo mga lods. Panibagong dive na naman tayo. At dito pa rin sa spot na ito ng King Mac. Dito ay nabigyan na tayo ng isang King Mac at hindi na tayo pinahirapan mga lods dahil na-fatal natin ang patama dito. At ito yung ginawa natin mga lods ay nag-abang muna tayo ng kung anong isda ang pwedeng lumapit at matira natin, pero wala tayong nakita sa paligid. At mga bite fish lang ang nandyan sa bandang itaas. At yun ang inaabangan natin na pag gumalaw mga lods ay malalaman natin na may isdang paparating. At medyo natagalan pa rin mga lods ang ating pag-aantay. At ayan na mga lods na nag-close open na tayo para mapansin tayo ng nakalampas na King Mac mga lods. Ayun, natira naman natin kagad at maganda-ganda yung naging patama natin mga lods. Huminto siya saglit nung napansin niya na nag-close open ako at ayos naman, panalo yung ating King Mac mga lods sa araw na ito. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. Mahilap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumagoy. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahilap man at malalim, ginto naman ang huhulihin. Tara mo, ginto naman. At alam ko mga lods na umabot ka na sa part na video na ito. Kaya wag mo nang kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin ko pang mga videos.
na parehas nito mga lods. At mag-enjoy lagi kayo at sana'y huwag kayong magsawa na suportahan ang ating Marlon Spearfishing Diaries. God bless po sa ating lahat at enjoy watching palagi mga lods. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Sa mga oras nang yan mga lods ay unload na tayo ng ating spear gun dahil akit na rin tayo ng bangka at okay na yung isda na nadali natin mga lods. Panalo na rin. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte, mahirap man at malalim. Dito naman mong hulihin. Tara na gintong lumangoy. Pauwi na kami mga lods. Dyan lang kami. Napakalayo ng uuwian. Dyan lang. Ito lang kami sa malapit nag-dive. At nabigyan naman ng biyaya. Nakadali tayo ng kickback at grouper ngayong araw. Alright, let's go. Pauwi na tayo. Sige, Arya. Malangalang tayo naging kapatid dyan. Fight. Nandito na tayo mga lods. At baba na rin maya. Malaki yung high tide ngayon. Ayan, alright. Sige. Thank you sa biyaya at pag-iingat ulit. Nice adventure. Tara na gintong lumangoy.